Nangyari sa iyo ito o nangyari sa kakilala mo o kaya natatakot kang baka mangyari sa iyo. May lumapit sa inyo, nagpakilala bilang recruiter. May trabaho daw sa ibang bansa, factory worker, domestic helper, seafarer. Nagbigay kayo ng pera para sa placement fee, processing fee, at pagdating ng araw na dapat kayong umalis, walang nangyari. Wala siyang trabaho na ibinigay. Walang visa, walang passport, tapos nawala na siya. Ito ang illegal recruitment at marami sa ating mga kababayan ang nakakaranas nito. Pag-usapan natin ang kasong People vs. Imperio, GR number 232623, decided on October 5, 2020, at tututukan natin ang pinakamahalagang legal lessons para sa bawat pamilya ng OFW. Ako po si Attorney Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Sa kasong ito, si Oliver ay nagpresenta ng sarili niya bilang isang taong may kakayahang magpasok ng mga manggagawa para sa trabaho sa ibang bansa. Noong January 11, 2012 sa Pasig City, nagsimulang kumontak siya sa iba't ibang mga tao at nag-alok ng trabaho sa California, USA bilang processing para sa mga overseas na trabaho. Naningil siya ng processing fee, 9 na tao ang naging biktima niya. Napatunayang wala siyang lisensya o otoridad mula sa POEA para mag-recruit ng mga manggagawa para sa overseas employment. Kinasuhan siya ng illegal recruitment in large scale under Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers Act. Convicted siya ng Regional Trial Court. Convicted pa rin ng Court of Appeals. At umakyat ang kaso sa Korte Suprema. Ini-affirm ng Korte Suprema ang conviction. Sa ilalim ng batas ang illegal recruitment ay ang pagsasagawa ng anumang aktibidad na may kinalaman sa pagre-recruit, pagtatransport, paglalagay ng mga manggagawa para sa trabaho sa ibang bansa nang walang valid na lisensya o otoridad mula sa Department of Labor and Employment o POEA. At kasama sa definition ang anumang pangako o alok ng trabaho sa ibang bansa para sa bayad ng walang tamang lisensya. May dalawang pangunahin ang illegal recruitment. Una, ang nag-recruit ay walang valid na lisensya o otoridad mula sa DOLE o POEA para mag-engage sa recruitment at placement ng mga manggagawa. Pangalawa, ang nag-recruit ay nagsagawa ng anumang aktibidad na kasama sa definition ng recruitment at placement, tulad ng pag-aalok o pangako ng trabaho sa ibang bansa para sa bayad. Ang illegal recruitment ay nagiging illegal recruitment in large scale kapag ginawa ito laban sa 3 o higit pang tao, individual man o bilang grupo. At kapag large scale na, ito ay itinuturing na economic sabotage, isang malubhang klase ng krimen na may mas mabigat na parusa. Para sa simple illegal recruitment, may parusa na imprisonment o pagkakakulong mula 6 na taon at 1 araw hanggang 12 taon. May multa mula 200,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Para naman sa illegal recruitment in large scale, ang penalty ay life imprisonment. Ang fine ay hindi bababa sa 2 milyong piso at hindi hihigit sa 5 milyong piso. May mga importanteng punto tayong dapat malaman tungkol sa illegal recruitment. Una, hindi kailangan ng resibo para mapatunayang illegal recruiter ang isang tao. Sinabi ng Korte Suprema sa maraming kaso, basta positibong nakilala ng mga biktima ang akusado bilang kanilang recruiter at positibong nagpatotoo sila na siya ang nag-alok ng trabaho at naningil ng bayad, maaari silang maparusahan kahit walang resibo. Pangalawa, pwedeng managot sa parehong illegal recruitment at estafa. Ang illegal recruitment at estafa ay magkaibang krimen. Pwedeng kasuhan ang isang tao ng sabay para sa illegal recruitment at estafa
nang hindi lumalabag sa double jeopardy. Dahil ang illegal recruitment ay malum prohibitum, mali dahil ipinagbabawal ng batas. At ang estafa naman ay malum inse. Mali dahil likas na masama ang gawang ito. Iba ang pinagbabatayang batas, iba ang krimen. Pero paano mo nga ba malalaman kung legitimate ang recruiter? Una, hanapin ang lisensya ng ahensya. Ang bawat legitimate na recruitment agency ay dapat may lisensya mula sa POEA o Philippine Overseas Employment Administration, ngayon ay nailipat na sa Department of Migrant Workers o DMW. Pwede kang mag-verify sa website ng DMW kung legitimate ang agency. Pangalawa, mag-ingat sa mga nag-aalok ng trabaho ng walang pisikal na opisina. Ang tunay na recruitment agency ay may opisina, may resibo at may opisyal na dokumento. Ikatlo, huwag magbayad ng placement fee ng walang resibo. Ang placement fee ay may limitasyon ayon sa batas. Karaniwang hindi dapat hihigit sa isang buwang sweldo. At kailangan ng resibo sa lahat ng ibabayad. Ikaapat, huwag magbigay ng orihinal na dokumento. Ang passport, birth certificate at iba pang original na dokumento, huwag ibigay sa kahit sinong recruiter. Paano ka naman magsasampa ng kaso kung nabiktima ka ng illegal recruitment? Una, pumunta sa Department of Migrant Workers para sa administrative complaint. Pangalawa, pumunta sa Philippine National Police o National Bureau of Investigation para sa criminal complaint. Ikatlo, para sa civil damages, pwede rin kasuhan ng illegal recruiter ng civil case para maibalik ang pera mo at makatanggap ng damages. Ikaapat, i-preserve ang lahat ng ebidensya. Text messages, receipts, photographs, ang pangalan ng recruiter at ang lugar ng opisina. May tatlong mahalagang aral tayong natutunan mula sa kasong ito. Una, ang illegal recruitment, lalo na kung large scale, ay isang napakaseryosong krimen na may parusa na life imprisonment. Hindi ito simpleng civil dispute, ito ay isang criminal offense. Pangalawa, hindi kailangan ng resibo para mapatunayang guilty ang recruiter. Ang positibong pagkilala ng mga biktima ay sapat na. Ikatlo, mag-verify bago mag-apply. Bago magbayad ng kahit anong pera sa kahit sinong recruiter, i-verify muna kung legitimate ang agency sa DMW website. Ang bottom line, ang mga illegal recruiters ay nagtatago sa pag-asa ng mga Filipino. Ang pangarap ng pamilyang OFW, ang mas magandang buhay, iyon ang tinutugis ng mga scammer na ito. Huwag hayaang mangyari ito sa inyo o sa inyong pamilya. Alamin ang batas, mag-verify at kung nabiktima ka, lumaban. May batas para sa iyo. I-share mo ang video na ito sa bawat pamilya ng OFW na kakilala mo para matulungan sila. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.